Si Attorney Claire Castro, sinasabi niya si Tatay Digong daw ay nag-overdosage ng fentanyl. Saan kaya nakukuha nito to, no? Alam niyo ba, pagka nag-overdose ka ng fentanyl, pwede kang mamatay. Diba? Tapos itong gamot na to, para ito sa severe pain na hindi na kaya ng ibang gamot. Na para ma-relieve yung masyadong matinding sakit na nararamdaman ng isang tao, ito yung ibinibigay ng mga doktor. At ito, hindi ito basta nabibili ng simpleng tao lang, kailangan ito nire-resetahan ng doktor. At ang nagre-reseta nito, hindi general practitioner, mga espesyalista talaga. Pagka nagkaroon ka ng overdosage ng fentanyl, pwede kang mamatay. Attorney Claire, buhay pa oh! Ano yung sinasabi mo nag-overdosage ng fentanyl si Tatay Digong? Bago ka magbitiw ng mga salitang ganyan, dapat iniisip mo. Yung mga doktor, hindi basta pwedeng mag-prescribe yan. Doktor na yun, ha? Kasi, it's a narcotic. It's a narcotic drug. Nakaka-addict yan. Nakakamatay. Diba? At yan, malakas yan. Kesa sa cocaine. Ang cocaine, nahahay ka lang. Pero ang fentanyl, pwede mong ikamatay yan pagka overdosage. Buhay pa si Tatay Digong, Attorney Claire. Meaning to say, hindi siya nag-overdose. Kaya yung mga pinagsasasabi mo, Attorney Claire Castro, na sinabi mismo ni Tatay Digong na nag-overdosage siya ng fentanyl, kailan? 2016? Sinabi niya, gumagamit siya ng fentanyl. Pero hindi niya sinabing nag-overdose kasi hindi siya nag-overdose. Ang isang tao na sumusobra ng gamit dun sa fentanyl na sinasabi mo, kasi isa yung opioid drugs, isa siyang narcotic drugs, prohibited. Pwede mo lang mabili yun pag meron kang reseta ng isang espesyalista. Pumunta ka sa isang ospital, general practitioner lang, o sa isang clinic, general practitioner, hindi ka re-resetahan ng fentanyl kasi kailangan niya ng special order number para makapag-issue siya ng gamot na yon, para makapag-prescribe. Tapos sasabihin mo, overdosage. Sa tingin mo, bibigyan siya ng doktor para mag-overdose ng fentanyl? Ang babaw naman nun. Diba? Hindi basta doktor ang nag-i-issue nun. Espesyalista yun, Attorney Claire. Kaya yung pinagsasasabi mo, isipin mo muna. Kasi maraming nakakaintindi kahit papano. Ako, hindi ako espesyalista. Pangipin ako eh. Pero yung mga pinagsasasabi mo, aralin mo muna, Attorney Claire. Aralin mo muna. Hindi ako matalinong tao. Pero, masyadong yan. Mapanira yung sinasabi mo na yan. Overdosage ng fentanyl. Nakamamatay yun pag sobra gamit mo nun. Buhay pa. Diba? Tsaka, sa tingin mo, yung tanda na yun ni Tatay Digong, bakit siya nire-resetahan ng fentanyl? Hindi ba pwede alamin mo muna yung sakit? Diba? Alamin mo muna anong sakit mayroon yung matanda. Bakit siya niresetahan ng fentanyl? Fentanyl ginagamit yun sa mga surgery. Yung hinihiwa yung katawan. Imagine ha, yung fentanyl ginagamit sa mga ooperahan. Gano'ng kasakit yung hihiwain yung katawan mo. Ibig sabihin, ganun ang nararamdamang sakit ni Tatay Digong na halos parang hinihimay na ang buo niyang katawan. Hindi ba? Napanood ko yung mga vlogs ng mga ibang vloggers, mga DDS, mga anti-DDS, mga pro-DDS, mga kung sino-sino. Tinakal nila yung tungkol sa sinasabi mong overdosage ng fentanyl. Tinignan ko, kahit pa paano may knowledge ako, pero tinignan ko pa rin, chinek ko. Hindi ba pwede, Attorney Claire Castro, i-check mo muna bago mo i-content. Hindi ba? Nakakalungkot lang kasi tagapagsalita ka ng Pangulo, pero yung mga pinagsasasabi mo, just to destroy the Dutertes, kung ano-ano lang. Hindi ba? Hindi pwedeng ikaw lang ang magsasalita. Kahit hindi pro Duterte, magre-react sa sinasabi mo kasi
naguguluhan sila doon sa knowledge na ini-impart mo sa kanila. Naguguluhan sila doon sa naririnig nila sa'yo. Ako nga naguluhan eh. Hindi ba? Pero, base sa alam ko, ang fentanyl, ginagamit talaga yan sa mga surgery, sa mga severe pain. Yung hindi siya kaya ng morphine. Although morphine, ginagamit din yan for pain. Pero, common yan. Yung fentanyl, bihira ang gumagamit nun. Yun na yung parang special drug yun talaga eh. Kaya, tingin ko merong matinding sakit si Tatay Digong eh. Bakit siya niresetahan ng fentanyl? Hindi ko na dapat kutkutin pa kung ano yung sakit niya. Basta narinig ko, sinabi niya gumagamit siya ng fentanyl. Diba? Paano niyang nabanggit yun? Parang because of someone is using cocaine. Hindi ba? Bakit hindi mo naman din ikwento bakit gumagamit si PBBM ng something like this? Hindi ba? Meron siyang reason din ba't siya gumagamit. Ikaw, ano ba ginagamit mong maggamot? Hindi ba? Pag meron kang pain, di ba? Basta lang may masabi ka, no? Basta lang may butas ka, no? Tsaka, pag overdosage ng fentanyl, hindi yun nakakahay eh. Nakaka-relax. Tapos, pag nag-overdosage ka doon, nagkakaroon ng reaction yon sa central nervous system mo. Ang pinaka-ending mo, mamamatay ka eh. Overdosage. It caused death. Buhay pa. Ibig sabihin, walang overdosage. Sana mali ako. Sana tama ka nga, Attorney Claire. Di ba? Kasi ang dami talaga magre-react sa'yo. Ako, nanonood lang ako eh. Pero, gustong-gusto kong mag-react. Kasi ang dami-dami mo nang sinasabi na parang unbelievable ba. Nakakalungkot ano. Tagapagsalita ka ng Pangulo. Pero parang hindi ka lang tagapagsalita ng Pangulo eh. Alam mo, taong bayan na nagpapasweldo sa'yo. Kahit pa sabihin mo na ang boss mo ay si PBBM. Siya ang nag-hire sa'yo. Pero dapat nagsasalita ka ng para sa bayan. Hindi para doon sa isang tao lang. Lagi mong isinisingit sa bawat salita mo ang mga Dutertes. Kasi, ang tingin ko sana mali ako. Andyan ka? Sa isang simple reason, sa isang simple goal, sa isang simple mission. Ano yung mission mo? Destroy the Dutertes. Yun ang simple mission mo. Simpleng-simple. Kaya nga simpleng-simple ka kung bumanat eh, no? Yun. So, gusto ko lang ding siguro mag-comment. Fentanyl, ibinibigay yan to treat severe pain. Hindi natin alam anong pain mayroon si Tatay Digong. Anong level of pain. Kung 1 to 10, mo ika-categorize yung pain niya. Siguro, level 10. Nasa maximum pain. Kasi fentanyl na eh. No? Google mo muna, Attorney Claire, what is fentanyl? Hindi siya pwedeng gamitin, hindi siya pwedeng i-abuse, hindi rin siya pwedeng i-overdose. Kasi it will cause death. Buhay pa si Tatay Digong. Pinapatay mo na. Diba? Kasi sinasabihan mo siyang nag-overdosage ng fentanyl. Which, tingin ko hindi totoo. Kasi, base dun sa nabasa ko, bago ako nagsalita dito, fentanyl, overdosage ng fentanyl, mamamatay yung tao. Buhay pa. Buhay pa siya. Attorney Claire.